para makamit ang hustisya para sa anak ko. Salamat po. Okay, Attorney Conte. Yes, the next would be Christine Pascual, the mother of a 17-year-old killed in Pangasinan. Ako po si Christine Pascual po. Anak ko po si Joshua, 17 years old po, nung napas lang po ng 2018. Si Joshua po, sa lugar po namin, sikat pong isang gamer na bata po. Wala pong hindi nakakakilala sa kanya. Ngayon po, nung biglaan po silang nagkaroon po ng laban sa Baguio, August 15 po, na may laban po sila. Normal naman po sa akin na may laro yung anak ko dahil yun nga po yung hilig niya. Kitaas po yung picture ko sa mga. Meron po siyang talagang kakayanan po kumita. Nung time pong pumunta siya ng Baguio, 3 bata po sila. Hindi pa po ako masyadong gabi po nung ba't wala pa yung anak ko ako. Tinanong ko na po yung kasama niya, August 17. Sabi ko, asan na si Joshua? Balita ko may laban daw po kayo sa Baguio. Ngayon yung bata po nakaligtas na isa, nakasama niya, ang kwento niya sa akin, kasi nakarating daw po sila ng Baguio. Pagdating po daw nila ng Baguio, hindi naman, naubusan po sila ng pamasahe. Hanggang angkas lang po sila sa truck. Ngayon pag-angkas po sa truck, yung mga bata, hanggang dito lang po sa Pusurubio, Pangasinan, hininto. Yung isang bata po ang sabi, magpahinga muna tayo siguro nang awit po sa pag-angkas ng truck. Itong 2 bata, kasama po yung anak ko, tuluyan na pong umuwi dahil kagustuhan siguro pong umuwi na. Hanggang hindi na niya po natanaw itong 2 bata. Hanggang nauna na po yung nakaligtas, yun po yung nagkwento sa akin. Hanggang dumating po yung August 17, 18, 19, 20, wala pa rin po akong balita sa anak ko. Dumating na po yung time na nag-alala na po talaga ako dahil yun yung time na uso yung tukang, yung mga namamatay. Sabi ko, Diyos ko, wag naman po. Kasi ang tagal na kung wala siyang online sa Facebook niya eh. Hanggang nagdesisyon na po ako mag-flash alarm ng 21. 20 po ng gabi nag-flash alarm ako. 21, nasa trabaho po ako sa parlor. Dumating po yung pulis ng Pangasinan at saka yung barangay po sa amin. Ang pinagtataan ko po kasi meron ng sulat na nakalagay ang pangalan ng anak ko, tsaka kung saan yung lugar ng anak ko. Ando na po yung talagang, hindi sana po totoo na anak ko yung nakalagay na namatay o ano po. Kasi talagang pagod, nung 1 linggo po akong naghanap sa kanya, pagod na po talaga din ako. Hanggang pumunta po kami ng Pangasinan, hindi ko po siya nakita ng talagang yung oras ng dahil 1 linggo na po siyang hindi ko nakita. Pinakita na lang po sa akin ng pulis, yung pong mismong picture niya. Yun nga po yung picture niyang halos dilat yung mata niya, maraming dugo ang mukha. At umamin naman po yung pulis sa akin na na-encounter niya po yung anak ko, nanlaban, may drugs. Paano po ako hindi naman po ako taga ron. Tsaka yung anak ko hindi taga ron. Lahat po ng ebidensya, inano na nila eh. Wala na po akong tanging may palayliwanag sa kanila. Kung baka lahat ng mga hindi ako makapaniwalang sinabi nila sa anak ko, sinabi na nila. Nirespeto ko pa nga po yung mga kapulis dun eh. Sabi ko, ganun po ba? Sige po, kukunin ko na lang po yung certification para mailabas ko na yung anak ko kasi miss na miss ko na. Ngayon po, pagdating namin doon, naiuwi ko naman po yung anak ko sa Tarlac. Habang nakaburol po siya, tinignan ko po kung saan ako pwede lumapit kasi single mother lang po ako eh. Hindi po ako napagod kahit saan ako pumupunta. Basta lang alam kong makuha ko yung hustisya niya dahil masakit po talaga eh. Una, sabi ko, hindi ko lalabas po sa burol yung anak ko nang hindi na-autopsy, baka doon makakuha ko ng ebidensya. Na-autopsy po siya ng unang-una.
Yung autopsy po niya, naramdaman ko yung nag-autopsy sa kanya, walang sympathy emotionally eh. Parang normal lang po, nabaril lang yung anak mo, okay po, ganun. Hanggang may tumawag po sa akin ng human rights. Dalhin mo yung anak mo dito sa Manila. I-autopsy natin si Dr. Porto na mag-autopsy sa kanya. Para pong ano po ako, nalagyan po ng ano yung sarili ko. Gabi po, hindi ko alam saan ako maghanap ng pamasahe para lang madala ko po yung anak ko sa PGH. Kasi yun na lang po yung tanging paraan na may lalaban ko yung autopsy niya eh. Hanggang nalaman ko po kay Dr. Porton, merong hemorrhage, may fracture yung anak ko. Lahat po ng proseso sa kaso, nilakad po namin kahit walang pamasahe, sige lang po, basta yung proseso ng kapulisan po, sinunod namin. Mula Hiyas. Naghihintay po kami ng sagot kasi kumpleto naman po eh. Nagulat na lang po kami, dinismiss po. So, bilang ano po, sinubukan pa rin po sa ombudsman. Hintay pa rin po. Proseso, tama naman po yung proseso namin. Sabi ko nga, wala namang ebidensya, may basihan. Kasi yung bata, minor de edad eh. Hanggang dumating po sa ombudsman, ilang araw lang po, dismiss na naman po. Hanggang dumating po yung time na may pag-asa, Supreme Court. Pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paano lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng justisya sa ICC? Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa na kung ano-ano. Yung po yung masakit doon eh. Yung may drugs, nanlaban. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Paano alam namin maayos namin silang pinalaki? Di ba po, nagkamotor yung bata na walang motor. Ni bike, hindi po marunong yung bata. Normal na bata, gustong sumikat. Alam naman po natin siguro yung Dota player, Olympics yan eh. Yun lang po yung angat niya. Yung maging isang gamer, nagkataon lang po mahirap lang talaga kami. Kaya sabi ko, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap, parang hindi kami napapansin. Buti na lang po andyan ang Rise Up. Andiyan po ang mga UNUPL, paano po kung wala sila? Gano'n na lang po ba yung nangyari sa anak namin, sa mga mahal namin sa buhay? Handa na rin po kaming mamatay kasi hindi naman birong pinagdaanan nila. Tinorture. Sino pong nanay na magulang ang kayang tanggapin po yung gano'n na dinanas ng anak nyo, na alam nyo, pinalaki nyo ng maayos. Hanggang ngayon wala pong ilong yung sakit na ginawa nila sa amin. Wala pong ano. Sana natulog ka, okay ka na, hindi po. So, sorry po. Sana sa lahat po na nakakarinig dito, maintindihan niyo po kami kung bakit nandito po kami ngayon sa harapan ninyo. Nagsusumamo. Nabuksan ang puso niyo. Huwag maging negatibo. Isipin ninyo po yung mga pinagdadaanan namin, hindi biro ko. Bakit kami lumalaban ng ganito? Maraming salamat po.